Ngayon pong araw ay tila napakarupok ng kapayapaang inaasahan natin mga kakripto. Wala pa kasing isang araw matapos po ang makasaysayang US-Iran ceasefire agreement, heto tayo ngayon at nahaharap sa isang seryosong banta. Nagbabala po ang Iran na tuluyan silang lalabas sa kasunduan kung magpapatuloy ang pag-atake sa Lebanon. Dahil sa mga kaganapang ito, si Bitcoin ay mabilis na bumagsak mula po sa kanyang intraday high na $72,000 patungong ibaba ng $71,000. Yan, pakita ko po yung chart ni Bitcoin. Yan, daily chart time frame po ito ni Bitcoin. Ayan, kahapon ay kitang-kita natin na mula po sa mga presyong 72,795 ay bumagsak po siya sa mababang presyo kanina na umabot po ng 70,568. Ayan. Siya po ay bumuo po siya ng bearish candlestick kahapon at kasalukuyang bumubuo na naman siya ng isang bearish candlestick. Ayan po ang naranasan ni Bitcoin dahil sa kaganapan na yan. At syempre, damay ang buong crypto market. Kabilang na po itong si XRP. Yan, check naman natin ang chart ni XRP. Ayan po. At kung mapapansin natin dito is mas malaki yung kanyang binuong bearish candlestick kahapon. Ayan. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang komplikadong sitwasyon sa Strait of Hormuz, ang magkakasalungat na pahayag ni na President Trump at saka Prime Minister Shehbaz Sharif. At higit po sa lahat ay ang ating make or break levels sa chart ng XRP. Kaya pagsasamahin po natin ang tensyon ng giyera at ang lamig ng technical analysis, ang ating technical analysis para malaman natin kung saan tayo dapat pumesto sa gitna ng kaguluhang ito. Yan, simulan po natin sa banta ng Iran at ang blockade sa Strait of Hormuz. Ayon po sa Iranian media na Tasnim, hindi magdadalawang isip daw ang Iran na bawiin ang kanilang pirma sa ceasefire. At ang dahilan? Ang patuloy po na strikes ng Israel sa Lebanon, partikular na sa Beirut. Sabi po ng Iran kung hindi kayang pigilan ng Amerika ang kanilang kaalyado sa rehiyon, ang Iran na mismo ang gagawa nito sa pamamagitan ng puwersa. At hindi lamang ito puro salita. Inuulat po ng Fars na itinigil na ng Iran ang pagdaan ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz. Ito ay isang direktang paglabag sa isa sa mga kondisyon ng ceasefire. Ang pananatiling bukas ng rutang ito para sa pandaigdigang langis. Kaya yan po yung aktual na sinabi dito ng Iran. Sabi dito, if America cannot rein in its rabid dog in the region, Iran will exceptionally help it in this matter, and that by force. Yan, informed ng source na mula po sa Tasnim. Yan. Ngayon ay ang aking opinion ay dito po natin ipapasok ang ating technical chart dito kay XRP. Sa kasalukuyang presyo natin, sa XRP po ay naglalaro ngayon sa 1.33. To be exact, ito po ay nasa 1.3339. Yan, nagbabago po kasi mabilis pong nagbabago yung kanyang last 2 digits. Kung mapapansin po natin dito sa ating chart, ang ating Halsut indicator dito ay nananatiling kulay red pa rin. At ito pa rin ay naka-curve pababa. Pero heto po ang twist. Medyo mapapansin natin dito na mukha na po itong magsisimulang mag-flat dito. Ayan. Ibig pong sabihin yan,
ang bagsik ng pagbaba ay tila parang nababawasan na or nagko-consolidate. Ngayon, bakit nga ba mahalaga ang Strait of Hormuz dito sa chart natin? Mahalaga po ito dahil ang tensyon sa langis ay laging nagre-resulta sa risk of sentiment. Ang mga investors po ay lumalabas muna sa crypto at pumupunta or lumilipat sa gold o cash. Sa ngayon, si XRP po ay naiipit sa gitna ng geopolitical tension at saka technical consolidation. Ang pag-flat po ng Hall suit ay pwedeng maging sinyales na ang market ay naghihintay sa susunod na balita bago po magdesisyon kung tutuloy ba sa pagbaba o magre-rebound. Kaya ang presyo po natin ngayon na $1.33 ay parang nasa waiting lounge. Ayan, pag-usapan naman po natin ang magkasalungat na balita. Ayan, magkasalungat na balita ng ni Trump versus laban kay Sharif. Ayan. Dito po nagiging magulo ang kwento. Sinabi po ni President Donald Trump na hindi kasama ang Lebanon sa kasunduan dahil po sa presensya ng Hezbollah. Ganito rin ang pananaw ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero kabaliktaran ito ng sinabi ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, ang broker po ng deal. Sabi po ni Sharif, ang ceasefire ay dapat cover ang everywhere o kahit saan, kasama po ang Lebanon. Ayan. Dahil po sa kalituhang ito, inuulat po ang drone at saka missile attacks sa mga Gulf nations gaya po ng Saudi Arabia na lalong nagpabaon kay Bitcoin sa presyong $70,700. Ayan, ngayon ay balikan po natin ang ating chart dito kay XRP. Ayan. Kahapon po ang ating candlestick ay nakaranas ng rejection dito sa ating minor resistance now 1.3833. Nakita ba ninyo yung wick dito sa itaas? Ayan. O yung kanyang pantusok na parang karayom. Ibig pong sabihin yan ay sinubukang umakyat ng mga bulls pero tinulak sila pababa ng geopolitical uncertainty. Yan, ang magandang balita ay ang major resistance po. Yan, dati pong major resistance dito sa 1.3211 ay nabasag po natin paitaas. At ngayon ay nagsisilbi na po itong isang current major support. Habang yan, ang kasalukuyang kandila po natin ay nagsisimula naman pong maging bearish. Yan, or nagpapakita po na siya ay bumubuo ng isang bearish candlestick. Pero ito po ay napakalapit dito sa itaas o ibabaw lamang ng ating major support dito na 1.3211. Kaya sa madaling salita, ang 1.3211 dito ang siyang ating last line of defense. Kung ang balita po mula sa Lebanon ay lalong lumala, asahan po natin na susubukin po uli ang price level o support na ito. Kaya ang opinion ko po rito ay hanggat hindi natin nababasag ang 1.3211 dito, pababa, may chance pa tayong mag-sideways dito. Pero kung magtutuloy-tuloy ang blockade sa Hormuz, baka mapilitan tayong tumingin dito sa next major support natin na nakaabang naman dito sa 1.2234. Kaya napakalalim na po niyan. Kaya kailangan nating idepensa ang 1.3211 dito na ating current major support. Pag-usapan naman po natin ang ating signal dito sa ating QQE mod indicator dito sa ibaba. Ayan. Isin lamang po natin. Ang mga gray bars, ayan, ang mga gray bars dito sa ating QQE mod indicator ay madalas na nagpapakita ng squeeze o kawalan ng malinaw na direksyon. Ito ay dahil po sa magkakasalungat na balita
ni na Trump at saka Sharif. Ang market ay hindi alam kung maniniwala ba sa ceasefire o maghahanda na sa gyera. Kaya sa aspeto po ng ating technicals, ang presyong 1.33 ngayon at ang gray bar po natin dito ay nagsasabing low volatility muna tayo pero may bearish bias. At ang tanong ay bakit? Dahil ang gray bar ay nasa bearish side pa rin. Nandito po sa ilalim ng zero line. Kailangan nating maging maingat dahil ang Hall Street indicator naman natin dito ay nananatiling kulay red. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang QQE mode indicator natin dito ay sumasalamin sa wait and see attitude ng mga big players bago po ang Islamabad talks bukas. Kaya hanggat kulay gray ang bars na nakikita natin dito, iwasan po natin ang agresibong pagpasok. Ang market ay parang bulkang natutulog. Hindi natin alam kung kailan sasabog pa itaas patungo sa 1.4371 minor resistance o sasabog pa baba patungong support. Ayan, pag-usapan naman po natin ang Islamabad talks bukas, April 10. Yan, yung magaganap na usapan po bukas, April 10. At ito po ang tinatawag nilang ang huling baraha. Ayan. Sa kabila po ng mga paglabag, may mga liwanag pa rin sa dulo ng tunnel. Kinumpirma po ni President Trump na magkakaroon ng in-person talks sa pagitan po ng US at saka Iran. Ang mga delegasyon ay darating sa Pakistan ngayong Biyernes, April 10 para sa Islamabad talks. Ito ang huling pagkakataon para isalba ang 2-week ceasefire na iminungkahi ni Prime Minister Sharif. Ang tagumpay po ng usaping ito ay crucial or napakahalaga para sa oil prices at syempre para sa presyo ng crypto. Sa aking opinion ay balik po tayo sa ating ultimate goals dito. Ang ating ultimate goal dito ay ang nakaabang na major resistance natin dito sa presyong 1.5672. Ayan, napakalayo pa nito sa kasalukuyang 1.33 na presyo ni XRP ngayon. Para maabot po natin ito, kailangan nating mabasag ang dalawang minor resistance natin dito. Yan po ang 1.3833 na na-reject lamang kahapon at ang 1.4371 na sunod na minor resistance natin. Kaya sa tingin ko ang Islamabad talks na magaganap bukas ang siyang maaring maging catalyst. Kung maging positibo po ang resulta, makikita natin ang ating Hall Street indicator dito na baka biglang mag-flat or baka bigla pang magbago ang kulay patungong green. At yung QQE mod na gray bar naman natin dito ay posibleng maging blue bar po yan sa isang iglap lamang. Pero kung mabigo naman po ang talks o usapan, ang candlestick na kasalukuyang nasa itaas ng 1.3211 dito ay posibleng bumigay. Kaya ang opinion ko po bilang isang trader ay huwag po nating kalimutang i-check ang ating mga stop loss. Ang 1.3211 dito ay isang strong support or malakas na suporta. Pero sa mundo ng geopolitics, walang price level ang ligtas kapag umentra na ang tunay na takot. Ang roadmap natin ay nakadepende sa kung ano ang lalabas na balita mula sa Pakistan bukas. Ayan sa kabuuan. Ayan, ang araw po na ito ay isang araw ng matinding tensyon. Ang Iran ay nagbabanta. Ayan, si Bitcoin ay bumubulusok sa ibaba ng $71,000 at si XRP ay nakikipaglaban para manatili sa itaas po ng 1.32
32.11 na ating major support. Ang ating Hustle indicator naman ay nagsisimulang mag-flat at nagbibigay sa atin ng kaunting pag-asa. Pero ang ating QQE mode ay nagpapakita po ng gray bars na siyang nagpapaalala sa atin na manatiling mapagmatsyag. Bukas, April 10, yan po, magaganap ang Islamabad Talks na siyang magdidikta kung tayo ba ay lilipad patungong 1.5672 o mahuhulog sa 1.2234. Manatili po tayong disiplinado sa ating trading. Huwag po tayong magpadala sa ating emosyon at lagi po nating gamitin ang ating mga technical indicators para hindi po tayo maligaw sa gitna ng geopolitical storm na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.